Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Zoo. Sobrang tagal na, almost 2 years na yung huling punta natin dito. May mga bagong animals daw dito sa loob, mga baby tigers. At ang pinakabagong atraksyon, pwede na mag-boat ride sa may lagoon. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ito na nga yung bagong Manila Zoo na nagkaroon na nga ng major renovation noong pandemic. Dito pala dati si Mali inilagay pero ngayon ay tinanggal na. Ganito na ngayon ang Manila Zoo, napakaganda na. Ganun pa rin, 300 pesos ang entrance, 150 pesos naman ang entrance kung kayo ay resident ng City of Manila. Online din ang payment dito at hindi pwede yung cash. So ayan guys, nandito na tayo sa loob. Silipin natin yung dating tahanan ni Mali. Si Mali yung nag-iisang elepante dito sa Manila Zoo na namatay na nga. Ayan, ito yung dating bahay ni Mali. Sa ngayon, ang makikita na lang natin dito ay zebra. Supposedly magkakaroon pa dito ng hippopotamus pero hindi na nga natuloy. Andito na naman tayo sa hagdanan na hindi pantay. Sino nag-design nito? Ayan, meron na pala ditong kapibara. Dati wala. Parang ang lungkot na dito mula nung nawala si Mali. Sana magkaroon ulit tayo ng elepante dito sa ating bansa. Dito naman sa bungad ang aviary. Makikita natin dyan ang iba't ibang mga species na mga ibon. Ang mga pinakakilalang attraction dito ang mga apex predators. May tigers dito at dun sa kabila yung mga lion. White Bengal tiger pala yung nandito. So ayan guys, meron isa dito na natutulog. Bakit sa lupa sila nakahiga? Komportable ba sila dyan? Ayan, ito naman yung isa pang tiger. Dapat siguro may grass man lang. Ayan, dito naman sa kabila, mayroon pang dalawang tiger.
Bakit ayaw nilang lagyan ng grass? May mga bato pa. Weekday tayo pumunta kaya walang tao dito. Sa weekend siguro marami. Ayan, meron pa mga restroom dito. Medyo malawak yung area na to at halo-halo yung mga animals. So ayan guys, makikita nyo naman napakaganda ng design nitong bagong Manila Zoo kung hindi pa kayo nakapunta dito. Ang tanong, sulit pa rin ba ang 300 pesos na entrance per head ngayong 2026? Ayan, meron ditong iba't ibang mga duck at merong ostrich. Dito sa may pond, meron mga Philippine deer. Ganito dapat na grass para komportable yung mga tiger dun sa kabila. Andito naman yung mga African lions. Dalawa lang yung lion dito, isang male at isang female. Dito naman sa kabila, yung iba't ibang mga species ng mga ibon. Ito pala yung mga endemic birds o mga local na birds dito sa ating bansa. Dito kayo dadaan at pwede pa kayong pumunta doon sa baba. Ano nang nangyari dito sa Manila Zoo? Dito sa walkway, napakaraming ipot o mga tae ng ibon. Dito naman yung reptile area, hindi na tayo papasok dyan. Ito pala yung emergency exit papunta dyan sa may Mabini. So ayan guys, andito na nga tayo sa may lagoon. Para naging forest na pala dito. Noon kasi maliliit pa yung mga puno. Para saan ito mga giant hikaw? Anyway guys, kahit saan maraming ipot sa daan. Ito na yung man-made lagoon. Ito yung area kung saan pwedeng mag-boating. Dito naman sa loob yung mga unggoy. Hindi na tayo pupunta dyan. Meron ditong bridge na nasa gitna. Ayun, totoo nga. Meron ng boat ride. Hala, baba ng tulay. Anong gagawin? Yuyuko pa. Maglilimburak pa pala dito. Okay lang yan, at least adventure, di ba? Siguro hindi talaga intended na mag-boat ride dito kasi nga mababa lang yung bridge. Pero marami na siguro ang nag-request kaya ayan, meron ng boating.
Pwede pala merong guide at pwede rin na kayo lang. 150 yata yung isang boat. Ayun, marami na pala ang nagbo-boat ride dito. Medyo mahaba din itong lagoon at iikot ka dun sa dulo. Dito naman sa kabila yung starting point. Ito naman yung fountain, pero sa ngayon hindi naka-open. Ayan, at least alam nyo na kung saan ang boat ride kung pupunta kayo dito sa Manila Zoo. Bawal yata magdala ng pagkain na galing sa labas. Pero meron namang mabibilhan dito, pero nagsarado na yung iba. Ano nangyari sa mga food stall? Kumonti na. Ang biro pa nga ni Mayor Isko Moreno, para maging exciting, lalagyan niya ng buhaya dito sa may lagoon para daw may challenge. Ayan, ito na, dadaan na naman sila dito sa tulay at nag-traffic pa nga. Enjoy din, lalo na kung hindi kayo marunong magsagwan. So ayan guys, meron ditong cafe. At meron pa naman mga food stall dito sa may exit. Hindi na natin pinuntahan yung iba pa mga areas. Meron pang butterfly farm at botanical garden. Wala na pala yung na-preserve na katawan ni Mali na dinisplay dito sa may entrance. Inilipat na doon sa National Museum kung saan mas maayos siyang maalagaan doon. Sa tingin ko doon sa National Museum of Natural History sa may Luneta Park. Free entrance lang naman ang pagpasok sa mga National Museum. Nandun din si Lolong, yung giant na buhaya. So ayan guys, yan ang latest na ganap dito sa bagong Manila Zoo. Anong masasabi nyo sa mga atraksyon na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.